Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, I worship Him, I glorify Him for His great love for us. And it will be for all eternity. No? Yung pagmamahal sa atin ng Almighty Father, hindi mawawala yun. And if we stumble, if we sin, we ask God for forgiveness. We ask Jesus for forgiveness because Jesus also forgives sins like the Almighty Father through the power of the Holy Spirit. So, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, no? Everything works together for good to those who love God. No? All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. May mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin gusto or hindi tama or hindi maganda, pero it's the repercussions of our actions. Pero gagawin ni Almighty Father na maganda yon. I-direct niya tayo sa tamang path. Because we are called according to His purpose. Dahil mahal natin si Almighty Father. Lahat ng mga bagay na pangit, gagawin niyang maganda. Yung ending nun. At yung magandang ending na yon, yung papunta tayo kasama natin ng ating Father and Jesus Christ and the Holy Spirit and the other heavenly beings. It's Romans chapter 8 verse 28, yun ano? And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, lahat tayo may purpose. Kaya tayo nandito sa mundo, lahat tayo may purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. We are predestined to be conformed. Si Jesus, perfect siya. And so, we are predestined to be perfect like Jesus, that He might be the firstborn among many brethren. To Jesus. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. Tayo yun. Children of the Almighty Father. Na tayo ay predestined to be conformed to the image of Jesus. And Jesus is perfect. So, predestined tayo maging perfect gaya ni Jesus. Kasi si Jesus ang firstborn, panganay, among the brethren. At kung sino man ang predestined, yun din ang tinawag. At kung sino yung tinawag, yun din ang ma-justified. At kung sino ikaw ay na-justified, ikaw rin ay mag-glorified. Gaya ni Jesus Christ, gaya ni Almighty Father. Kaya nga, magiging kaisa tayo ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Naintindihan na natin. What then shall we say to this? If God is for us, who can be against us? Kaya wag tayong matatakot. Huwag tayong matatakot. Do not be afraid. Lagi sinasabi sa atin ng tatay natin. Kaya pasalamatan natin yung tatay natin. Dahil, time will come, we'll become like Jesus. Perfect. To be conformed to the image of His only begotten Son, Jesus Christ. Napakabait ng tatay natin. Gagawin tayong perfect. Kahit na pangit-pangit natin. Ganda ng pagmamahal ni Almighty Father sa atin. No? At kay Jesus Christ, tinawag niya tayong friend. Yun ang totoong friend, si Jesus Christ. Yung friend natin dito sa mundo, sisiraan tayo, gagamitin tayo, nanakawan tayo ng dignidad, or sisiraan tayo sa ibang tao pag hindi tayo nakaharap. Si Jesus hindi ganon. Kaya kung ang friend, kung may friend ka na ganon ang ginagawa, so hindi mo friend yun.
Dahil ang true definition of friend, parang si Jesus. No? Ganun ang true definition ng friend, parang si Jesus. So John chapter 15 verse 15. Kaya kung may kaibigan kayo na hindi parang si Jesus, wag na lang. Si Jesus ang kailangan nating friends. Sa kanya tayo dapat faithful, loyal. John 15:15. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things I heard from my Father, I have made known to you. Lahat ng alam ni Jesus Christ tungkol kay Almighty Father, sinasabi ni Jesus Christ sa atin. Dahil si Jesus Christ, kasama niya si Almighty Father, simula pa nung gawin itong mundo na to. Kaya, walang mas nakakaalam kay Almighty Father, kundi si Jesus Christ. Kaya didikit tayo kay Jesus Christ. Ha? Naintindihan ninyo? Ito pa yung sinabi ni Jesus, no? At bilang isang friend, dito sa may verse, verse 13. John chapter 15 verse 13. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. May ganun ba kayong kaibigan? Na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Pinagtanggol ka niya sa ibang mga tao. Hindi ka niya sinisiraan. Hindi ka niya binabakbite, hindi siya backbiter. Hindi ka niya chinichismis pag nakatalikod ka. Ganito ang totoong kaibigan. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Mag-bear fruit tayo, which is storing up treasures in heaven, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. These things I command you, that you love one another. Sabi ni Jesus, John chapter 15, verses 13 up to 17. So ito ang true definition ng friend. Kung wala tayong friend, kung wala tayong friend dito sa mundo, nag-iisa tayo, wala tayong makuhang loyal friend. Si Jesus Christ, loyal friend, because He laid down His life for His friends. Tayo yon, tayo ang kanyang tuturing na friends. Yung ibang mga friends, idinadala ka sa kapahamakan, hinihila ka sa kalokohan, hinihila ka sa paninirang puri ng ibang tao, pangungutya ng ibang tao. Pero si Jesus hindi. Inilalapit niya tayo kay Almighty Father. True friend, Jesus Christ. Our God, our King, our Savior, our Redeemer. Ang daming pangalan ni Jesus Christ. Emmanuel, the man clothed in linen, the man clothed in linen with inkhorn. No? The Redeemer.
Jesus Christ. At isi-share niya sa atin ang kanyang gloriousness. Alam niyo ba yon? Isi-share ni Jesus Christ sa atin. Kaya lagi tayong pasalamat kay Jesus Christ. Dahil sa Kanya, meron na tayong chance to be saved. And dapat pag na-save tayo, we must continue to love God and to love Jesus and the Holy Spirit. Storing up treasures in heaven. That's the real treasure. Yun ang tingin ni Almighty Father na mayaman. Yung may real treasure. Pero ang tingin ni Almighty Father sa mga tao na mayaman sa earthly possessions, poor people. Naintindihan niyo yan, di ba? Iba ang definition kay Almighty Father ng real treasure. Iba ang definition ni Almighty Father ng rich tsaka ng poor. Ang rich kay Almighty Father, ulitin ko, yung may treasures in heaven. Yung poor, yung meron lang earthly possessions. So last time we read Isaiah chapter 63. So dito nakikita natin na si Almighty Father, He trampled on the wicked people like grapes. That is being trampled upon to make wine. So pag gumagawa ng grape, ng juice, ng wine, pinipisa yung grapes, no, tinatapakan yon. Yun ang usually na ginagawa nung in the olden days. Tinatapakan yung grapes. Pero ngayon hindi na tinatapakan, di ba? So, yun ang nag-symbolize nun is yung God will smite the wicked people. The people who are blaspheming the name of the Almighty Father. Kaya nga nakalagay dito na red ang robe ni Almighty Father is because He killed the wicked people. And now, you'll say na akala ko bang mababait si Almighty Father is very loving, and then why will He be killing people? Dumating na sa point na wala nang na-utilize na lahat ng gagawin, hindi pa rin magbago ang tao. And so, gagawin ni Almighty Father ang dapat na gawin. Dahil pag hindi ginawa ni Almighty Father yon, yung iba pang mga wicked people, hahawahan niya ng kanyang kadumihan, yung iba pang mga tao, naintindihan niya yun, mahahawa ang ibang tao, hawa-hawa ng kasalanan. Kaya may mga tao na nawawala at napupunta sa Sheol or sa Hades, kinukuha na ni Almighty Father para matigil na ang paglaganap ng kasamaan. Pero hindi pa rin, di ba? Meron pa rin darating na bago. Gaya nga nung sa viper na binasa natin, pag nawala yung dating may makasalanan, may lalabas na naman na viper, na may viper's egg, at gagawa na naman ng web of lies. Paulit-ulit, is a parang chain reaction, no? Paulit-ulit. Kaya, ginagagawin ni Almighty Father once and for all. He will throw the wicked people to eternal damnation. So dito inalala si Almighty Father yung pagtulong niya sa mga Israelites to lead them to the land of milk and honey. So, sa ngayon, kung i-adapt natin yung
story ni Moses sa ngayon, tayo ngayon ay dahil sa follower tayo ng Almighty Father, dati tayong nandun sa Egypt. Dati tayo namumuhay ng kasalanan. Pero ngayon, inalis na tayo ng Almighty Father doon. Nandito tayo ngayon sa desert. Naglalakad tayo sa desert. May mga trials and tribulations. And then yung land of milk and honey na Israel, ang counterpart ngayon ay ang heaven. Naiintindihan na ninyo? Kaya ginawa ni Almighty Father yon. It's an example. Kailangan, kasi yung mga Israelites, nandun na sila sa kanilang bahay, nandun na sila sa kanilang lupain. Pero bakit sila napunta pa ng Egypt? Dahil nagkaroon ng famine. Inalaw ni Almighty Father magkaroon ng famine sa Israel. Sa bahay ni Abraham, Isaac, no? And Jacob, inalaw ni Almighty Father magkaroon ng famine doon. Nang sa ganon, mapunta ang mga Israelites sa Egypt. Yun ay para sa atin. It's an example for us na tayo ay galing sa Egypt, makasalanan, simbolo ng kasalanan, hindi pagkilala kay Almighty Father, but then nagkaroon ng ng Passover meal, no? Nag-Passover yung angel para makaalis ang mga Israelites sa Egypt. Kailangan pumatay ng lamb, tapos ilalagay yung dugo ng lamb sa doorposts. Ngayon, tayo, si Jesus Christ naman yon, yung lamb that was slain, para ma-save ngayon tayo. Kaya natanggal na tayo sa Egypt. Symbolic yon. Naiintindihan na ninyo? Lately ko lang din naiintindihan. Symbolic yon. Ngayon, napatay na yung lamb, no? Nag-sacrifice yung lamb, di ba, sa Egypt, may sinacrifice doon, tapos yun ang nakapag-save sa kanila. Hindi sila namatay, pero yung mga anak ng Pharaoh na firstborn namatay. Pero yung mga Israelite na mga anak nila hindi namatay. And so, pinakawalan sila ni Pharaoh. Hinayaan na sila makaalis. Ngayon, tayo, napakawala na tayo sa kasalanan. Wala na tayo sa bondage of sin. Dahil kay Jesus Christ. And so, nandito tayo ngayon sa desert. Barren land. Na-experience ng mga Israelites ang trials and tribulations sa barren land. Food, wala silang food, tapos pagod nila. Tayo rin. Ngayon dito, buhay natin ngayon, pagod tayo. Kailangan natin pagkain, kailangan natin ng bahay. Naglalakad tayo dito sa mundo na to. May mga nagre-rebelde, meron pa rin. So, yung mga nangyayari ngayon, nangyari na rin noon. No? So, naiintindihan ninyo, napag-overlap na ninyo, napagpapatong na ba ninyo yung story? Hindi ko ma-explain. Ngayon, hindi lahat ng galing sa Egypt nakapunta sa promised land, sa Israel. Yung lahat sila ay namatay sa on the way to the promised land sa Israel. So ngayon tayo, as followers of Christ, nag-guide din tayo ni Almighty Father, kay Jesus, ng Holy Spirit. Kailangan makapunta tayo sa land of milk and honey, dun sa pinanggalingan natin kay Almighty Father. So, naintindihan na ninyo, nanggaling na sila sa Israel. May bahay na doon si Abraham. Napunta lang sila ng Egypt dahil sa kasalan, dahil sa famine. Ngayon, tayo ngayon, galing na tayo kay Almighty Father. Napunta lang tayo dito sa mundo to be tested. Naiintindihan na ninyo? Kaya dapat makabalik tayo sa tatay natin. Kaya nga, di ba, yung description ng New Jerusalem
andun yung 24 elders. Kasi nga, yung first 12 elders, yun yung 12 tribes. No? Si Issachar, si Reuben, si Judah. Ngayon yung other 12 elders naman, yun naman ang 12 apostles. Sa buo ang Bible, ang bait ni Almighty Father, pinapaintindi niya sa atin. Dati hindi natin maintindihan bakit kailangan pang magkaroon ng famine, kailangan pa nila magpunta ng Egypt. Nandun na sila sa bahay ni Abraham, Isaac, and Jacob. Ba't kailangan pa nila magpunta ng Egypt dahil nagkaroon ng famine? Hindi natin mai-connect sa utak natin. Ngayon na i-connect na natin. Tayo pala yun. Para maintindihan natin si Almighty Father. Symbolic. Ang galing ng utak ni Almighty Father, no? Ha? Walang makakatalo kay Almighty Father. Advance ang utak ni Almighty Father. Alam niya yung mga gagawin ng mga anak niya, ng mga kalokohan. At alam ni Almighty Father na ang sasambahin ng mga tao si Moses, kaya twice niyang ginawa yung paghahati ng water. Una nung si Moses na hinati ang Red Sea. Si Moses yung nanguna sa mga tao dahil hindi nila makausap si Almighty Father. So si Moses ang nakakausap kay Almighty Father. And then the second time around, it was Joshua naman. Ginawa ni Almighty Father yan para ipakita sa mga tao na hindi si Moses ang may power, kundi si Almighty Father. Hindi ko alam kung nakikita ng mga Israelites yun kasi up to now si Moses pa rin ang kanilang datingala. Yung Mosaic Law. Yun yung mga Jew. Pero ngayon, meron ng mga Jew na Christians. Ay intindihan na rin nila. So, simula't simula pa, iniingatan tayo ni Almighty Father. Pero dahil sa kasalanan natin, napalayo tayo kay Almighty Father, sa tatay natin. Naging matigas ang ulo natin. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, He hid Himself. Natahimik. Yung walang boses tayong madinig kay Almighty Father. Sa mga leaders ngayon ng na parang kay Moses, wala tayong madinig ngayon dahil sa kasalanan natin. Dahil din yun, dahil sa dumating na rin si Jesus. Kaya si Jesus pagtitiwalaan natin. Kasi once and for all, si Jesus na, yun na yung highest level. Si Jesus na, tapos na yung mga prophet, tapos na si Moses. Andito na, si Jesus na. Hindi pa rin pagtiwalaan ng mga tao. Palayo tayo. Pero ngayon, lumalapit ulit tayo kay Almighty Father. At in-open up ni Almighty Father ang sarili niya sa atin. Binubuhusan niya ang Holy Spirit niya sa atin. At alam niyo ang reason, di ba? Kung bakit binubuhusan ni Almighty Father ang kanyang Holy Spirit sa atin. It's because malapit na ang second coming ni Jesus Christ. Although hindi don't know the exact date on when He will be coming back. Our Father wants us to be prepared. Anong year na ngayon? Year 2020. Ano ba? Sa year 2033, 2,000 years na si Jesus Christ nung bumalik siya sa heaven. Hindi ko sinasabi yung date na kung kailan na babalik si Jesus Christ. Pero sa year 2033, 2,000 years nang bumalik sa heaven si Jesus Christ. So hindi natin alam kung kailan siya ulit babalik sa kanyang second coming.
And so, we must be prepared. And there's also this development plan of the organization, no? Universal Organization. Meron silang development plan na ipapatupad sa year 2030. So we must be aware of that sa society natin dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Kaya lagi lang tayong prepared. Just be aware. At gusto ko lang din i-inform sa inyo, no? Na baka akala ninyo hindi mangyayari yung ang tao ay merong tracking device sa loob ng katawan. Meron. Actually, matagal nang meron. Ha? Matagal nang merong may tracking device na mga bata. Ang unang, meron silang website. Pero, mga anak nila ang nilalagyan nila ng chip. Okay? Ang grupo na yon na naglalagay ng chip sa kanilang mga anak, alam niyo yung chip, di ba, yung microchip, para hindi mawala yung mga anak, alam nila, matitrace nila. So, ginawa pa to nung 1988 pa. 1988 pa, may mga chip yung mga bata na anak ng mga kids sila, no? Na 300,000 children na since its inception in 1988 ang merong chip sa katawan. Yun ay tracking device para hindi sila mawala at kung ano man ang mangyayari sa kanila para hindi sila maligaw, no? So na-trace ng mga magulang since 1988 pa nangyari yun. So 300,000 children simula pa noong 1988 meron ng mga chip sa katawan. Naintindihan ninyo? So ang mga may anak na to ay isang group of people. Kilala niyo si Jose Rizal? Si Jose Rizal, member siya ng, pero syempre si Jose Rizal wala siyang microchip. Pero yung nagpasimuno ng microchip na to sa katawan ng kanilang mga anak ay member si Jose Rizal ng organization na to. Alam niyo naman siguro kung ano si Jose Rizal, di ba? I-check niyo na lang kung ano si Jose Rizal. Walang religion si Jose Rizal, pero member siya ng isang organisasyon na matagal nang nag-exist. Organisasyon yun ng mga taong mayayaman. Pangmayaman lang kaya yun. Kasi mga mayayaman ang ini-invite na maging member. Wala namang mahirap na ginagawang member. No? Pag mayaman ka, iimbitahin kang maging member. Pero lalaki lang. Pero pag babae, meron din silang group. No? Iba naman ang tawag. Hindi ko na sasabihin. Alam niya na siguro yun o hindi niya alam. I-PM niyo na lang kaya kung gusto niyo malaman. No? Pero meron ng microchip yung mga bata since 1988, since it was since its inception. So, 300,000 children since 1988. So, up to now, padami ng padami yan yung mga anak ng mga yon. Siyempre, mga 1988 na mga bata, nanganak na rin sila, nagkaroon na rin sila ng anak. Pinalagyan na rin nila yung kanilang mga anak. No? So, may website sila. Gusto niyo ba naman ng website? Kaya ako binanggit yung chip kasi tayo, natitrace din tayo kung nasaan tayo. Alam niyo yun, ano? Alam na kung nasaan tayo. Okay? Yung mga bagong kotse ngayon, may tracking device yun. Especially those high-end automobiles. Merong tracking device. Kaya pag may magka-carnap ng kotse nyo, punta kayo dun sa manufacturer.
dun sa pinagbilhan ninyo, sabihin ninyo na nakaw yung kotse ko, saan? Hindi man nila sa inyo sabihin kung nasaan. Kasi nga, hindi na isasabi yon na meron silang tracking device. Pero meron. Ha? Naitanong ko na kasi yung dati. Sabi yung ganong klaseng kotse, tinanong ko kasi yung nagbenta. Yung kotse ba na ganon, nakakarnap ba yun? Ay, hindi nare-recover yun, madali ma-recover yun. Bakit? May tracking device ba yun? Hindi nakasagot yung merong tracking device. Ha? Computerized na kasi. At may cellphone tayo. Kung may cellphone ka, tracking device na rin yun. Ha? Kaya wala na tayong mga bagay na pwedeng magtago pag may cellphone ka. Pero yung cellphone na mumurahin, yun, pwede yun. Hindi ka matetrace nun. Bakit ito ang pinag-uusapan natin? Dito tayo sa Bible. Ba't natin pinag-uusapan yun? Kasi nga, may chip na yung mark of the beast. Okay? Yun ang gusto kong sabihin. May mark of the beast na hindi pa siya nagpapakilala. Darating ang panahon, makikilala rin siya. Kaya si Almighty Father, handa rin si Almighty Father and He knows what He's doing. Our Father will prevail. Yung mga wicked people, no. So, basahin na natin ito, no? Isaiah chapter 64. Who are those wicked people? Selfish and greedy people, arrogant people. Gustong mamuno dito sa mundo. Okay? Gustong pag-isahin ang mundo. Magsama-sama lahat ng mga country. At pag napagsama-sama nila lahat ng country, madali na nilang i-control. Kasi pag hindi kayo sama-samang country, gaya nga nung, di ba, sa Tower of Babel, kaya nga tayo pinaghiwa-hiwalay ni Almighty Father. Para hindi lang isa lang ang mamayani, hindi makokontrol ng isang tao ang mga nation. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, pinaghiwa-hiwalay niya tayo through language barriers. Nagkaroon tayong language barriers. Okay? Isaiah chapter 64. Oh, that you would rend the heavens, that you would come down, that the mountains might shake at your presence. Yung presence ni Almighty Father. Malakas ang presensya ni Almighty Father. That even the mountains magte-tremble, magse-shake. Na pag bumaba si Almighty Father, mapupunit ang heaven. That you would rend the heavens, split open or crack open the heavens, that you would come down, that the mountains might shake at your presence. Kasi yung presence of Almighty Father, it's majestic and holy. As fire burns brushwood, as fire causes water to boil, to make your name known to your adversaries, that the nations may tremble at your presence. Si Almighty Father, para siyang apoy na nakakasunog ng thickets or dense forests. At para rin siyang apoy na nakakapag-cause ng water to boil. Pag nagbo-boil yung water, di ba, nagtitilamsikan, nagte-tremble, nag-vibrate, parang yung tubig parang gustong tumalon sa lalagyan dahil sa fire, dahil sa init, no? Ganon yung presence ni Almighty Father. Nakakatakot yung presence ni Almighty Father because He is holy and majestic, magnanimous, magnificent. Verse 3, when you did awesome things
for which we did not look, you came down. The mountains shook at your presence. The mountains shook. Matindi yun pag yung mountains shook, naglilindol, no? Literal. And literal yun. At saka, pagbababa si Almighty Father, lilinisin niya muna yung lugar. Susunugin niya muna para makababa siya kasi madumi. Ano? Hindi, kaya yung fire, hindi masama yung fire. Okay? Inuulit ko, hindi masama yung fire. Galing kay Almighty Father yon. Ngayon, kaya lang nagiging masama is because sa Hades or sa lake of burning, lake of fire, galing kay Almighty Father yun. Si Almighty Father ang gumawa nun at kaya malakas yung buga ng fire sa impyerno dahil binubugahan yun ni Almighty Father to parusahan ang mga wicked people and also the evil ones or the evil fallen angels para parusahan. Kaya si Almighty Father, kahit siya lilindol sa kanyang presensya, pero yung love niya sa atin, sobra-sobra. Verse 4, for since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, nor has the eye seen any God besides you. Walang makitang Diyos ang mga tao ng katulad na kay Almighty Father. Walang marinig na katulad na kay Almighty Father. Because our Almighty Father is powerful. We are so blessed to be His children, who acts for the one who waits for Him. Si Almighty Father, umaakto siya or nag-respond siya sa mga tao na nag-aantay sa Kanya. Si Almighty Father mismo ang gumagawa. Siya ang nag-move, no? Or gumagawa, umaakto, nag-respond or nag-reply sa mga tao na nag-aantay sa Kanya. Napakabait ang tatay natin. Verse 5, you meet Him who rejoices and does righteousness, who remembers you in your ways. Minimit ni Almighty Father, sinasalubong ni Almighty Father yung mga tao na nagre-rejoice at gumagawa ng tama sa paningin ni Almighty Father at yung nakakaalala sa mga gawe or ways ni Almighty Father, sa mga bagay na magaganda, good deeds. Natutuwa si Almighty Father at pinimit niya yung mga tao na yon. Wini-welcome niya yon with open arms. On the other hand, no, you are indeed angry for we have sinned. Galit ka dahil sa nagkakasala kami. No, we understand that you are furious of the people because we have sinned. We commit abominations. And in these ways, we continue and we need to be saved. Nang sa ganon, nagalit ka sa amin dahil sa aming mga kasalanan at patuloy namin yung pagkakasala. Kaya kailangan natin na ma-save, ma-redeemed, matanggal sa kaputikan, sa murky water, sa muddy lake. Kailangan matanggal tayo doon. Ang makakapag-save sa atin, si Almighty Father, pinadala niya si Jesus Christ. Kaya nga diba, sabi ko sa inyo, isipin ninyo na si Jesus Christ, na tayo ay nasa putik. Si Jesus Christ, lumusong siya sa putikan para i-save tayo. Gumawa siya ng daan. Nag-pave siya ng way. Para yun na makita nating daanan para matanggal tayo sa kumunoy, no? Kumunoy or putik ng kasalanan. Si Jesus Christ. Ang hirap nun kung ikaw yung mangunguna, gagawa ka ng daan. Wala namang daan doon, ikaw ang gagawa ng daan. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ.
Verse 6, but we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. Madumi tayong mga tao. We are filthy, soiled, grimy, like basura, like basahan, maduming basahan. Wala tayong nagawang mabuti, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf. Alam niyo yung leaf, no? Yung dahon. Dahon lang, no? Lahat tayo nag-fade. Yung dahon, pag natanggal sa puno, nahulog. Ano nangyayari? Na-dry, no? Pag na-dry, dudurog. Pag durog na, wala na, alikabok na. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Napalayo tayo kay Almighty Father. Para tayo mga dahon. At yung kasalanan natin ay parang hangin. So tayo ay dahon na dinadala ng hangin. Ang kasalanan ang nagdadala sa atin. Napapalayo tayo kay Almighty Father. Ano ibig sabihin nun? No? And there is no one who calls on your name. Walang tumatawag sa name mo, Almighty Father. Who steers himself up to take hold of you. Walang humahawak sa'yo. Walang nagkikling sa'yo. Lahat kami makasalanan na sumasama sa hangin. Hindi tayo humahawak sa tatay natin. For you have hidden your face from us. Nagalit ka sa amin dahil sa kasalanan namin. Tinago mo ang iyong mukha sa amin. And have consumed us because of our iniquities. Dahil sa ating mga kasalanan, we were caused to melt. Consumed. Pero sa Hebrew version, no? Consumed ang ginamit dito, pero sa Hebrew version, yung literal na ginamit ay yung cause us to melt because of our iniquities. Dahil sa kasalanan natin, nade-drain tayo, nade-deplete tayo. And our sins are eating us up. Kinokonsume tayo ng ating mga kasalanan. Kinakain tayo ng ating mga kasalanan. Napapalayo tayo. But now, O Lord, you are our Father. Pero Lord, ikaw ang aming tatay. We are the clay, you are the potter. So inalala dito nung ginawa tayo ni Almighty Father. Si Almighty Father, yung potter, siya yung nag-design sa atin, yung gumagawa sa atin. Tayo naman yung clay, yung ginagawa ng disenyo. And all we are the work of your hand. Tayo ay gawa ni Almighty Father. He created us in His image and likeness. Napakabait ni Almighty Father. Mahal na mahal niya tayo. Create pa niya tayo in His image and likeness. Ito ang gagawin ko, gagawa tayo ng tao. Tatawagin kong mga anak ng Diyos. Tatawagin ko silang mga anak. Kamukha ko sila dapat. Ang bait ni Almighty Father. Pero ang ginawa natin, we betrayed our Father. Masakit kay Almighty Father. Kung ang tao, pag na-betray, no? Masakit yun. Dahil mahal na mahal mo, tapos binetray ka, masakit yun. Binigay mo na ang lahat. Hindi pa rin masaya yung tao. Masakit yun, no? Si Almighty Father kaya na punong-puno na pagmamahal sa atin, na binetray natin.
Masakit kay Almighty Father yan. Ibinigay na niya lahat. Ano pa ba ang kailangan natin? Pero matigas pa rin ang ulo natin. Verse 9, do not be furious, O Lord, nor remember iniquity forever. Huwag ka nang magalit, Lord God. At huwag mo nang alalahanin yung aming makakasalanan ng mahabang panahon. Indeed, please look, we all are your people. Sulat ito. Guided si Isaiah by the Holy Spirit. So, si Isaiah itong nagsasalita na to. Prayer to. So, ganito tayo dapat manalangin. Lord, makasalanan kami, Lord. Nagpapakumbaba kami. Tignan mo kami, Lord. Pag wala ka, para kaming mga basang sisiyo. Patawarin mo kami sa aming makasalanan. Ginawa mo kami, Lord. Di ba anak mo kami? Ganito ang sinasabi ni Isaiah. Kaya tayo, ganito rin tayo mag-pray kay Almighty Father. Parang yung turo sa atin na prayer ni Jesus Christ. So dito, binabanggit na pinuri si Almighty Father na He is majestic, He is awesome. Ipapaalala natin na mahal din natin yung tatay natin. At humihingi tayo ng kapatawaran. Your holy cities are a wilderness, sa verse 10. Zion is a wilderness, Jerusalem a desolation. Nasira ang ano yung holy cities dito? Yung Zion, a wilderness, Jerusalem a desolation. Yung land, nasira ang land, nasira ang earth. Because of our sins, it has become desolate and barren due to the sins of the people. Verse 11, our holy and beautiful temple, where our fathers praised you, is burned up with fire. Santo, yung holy and beautiful temple, yung sanctuary. Ditong mundo na to, kasi ito ay gawa ni Almighty Father. Where our fathers praised you is burned up with fire. Itong lugar na to ngayon ay nasusunog ng apoy, and all our pleasant things are laid waste. Naging uncultivated, inhospitable ang mundo na to because of our sins. Hindi niyo na ba nakikita ang mga kasalanan natin? Hindi ba kayo tumitingin sa paligid ninyo? Sa society natin na punong-puno ng kasalanan? Kaya, all our pleasant things are laid waste. Nabaliwala. Pumangit yung nature. Pero hindi natin dapat sambahin ang nature dahil creation lang ni Almighty Father ang nature. Pero pumangit ang nature. Pinabayaan natin ang nature. Kaya babawiin sa atin ni Almighty Father ang mundo. Hindi tayo magandang ano yun, yung tagapamahala. Kaya kukunin ni Almighty Father ulit ang mundo at siya ang mamamahala ng mundo. Hindi ba kayo masaya nun? Hindi na government ang mamamahala sa mundo. Hindi na mga taong wicked people ang mamamahala sa mundo. Ang gagawin ni Almighty Father, siya na mismo. Si Jesus at ang mga anak niya, the chosen children of God, mga anak ni Almighty Father, isi-share ni Jesus Christ ang pamumuno sa mundo sa mga tao, na mga holy people, people who has been saved, the people who trusted the Almighty Father and Jesus Christ. Verse 12, will you restrain yourself because of these things, O Lord? Will you hold your peace and afflict us very severely? Sabi dito sa verse 12. So, our Father, will you suppress yourself? Will you keep silent and not talk to us? Kasi pag hindi tayo kinakausap ni Almighty Father, mahirap. It's tormented tayo.
Pag wala si Almighty Father sa buhay natin, wala tayong direksyon. Magulo ang mundo, lalong gugulo pag wala si Almighty Father. Kaya kailangan natin si Almighty Father. Ituloy natin dito sa may Isaiah chapter 65. Ito naman, si Almighty Father naman nagsasalita nito. I was sought by those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. I said, here I am, to a nation that was not called by my name. Sino itong mga to? Mga Gentiles tayo to. Hindi kasi tayo Jew Gentiles tayo. Kaya sabi ni Almighty Father, nahanap ako ng mga taong hindi ako hinahanap. At natutuwa si Almighty Father. Sabi niya, here I am, andito ako. May mga taong gano'n na babae sa Iraq. Hindi niya kilala si Jesus. Pero naghihingi siya ng tulong. Wala siyang mahanap ng tulong. Kung sino man ang tutulong sa kanya. Tapos, may narinig siyang boses, nagulat siya. Tapos sinabi niya yun sa kakilala niya na babae. Tinignan nila sa Bible kung anong sinabi ni Jesus sa kanya. Nasa Bible. Samantala yung babae na yun, hindi niya kilala si Jesus. Hindi siya nagbabasa ng Bible. Pero nalaman niya yung verse na yun, hindi dahil sa nabasa niya sa Bible, kundi sinabi sa kanya ni Jesus. Hindi yung verse kundi yung words mismo. Okay? Kaya, nahahanap si Jesus Christ, si Almighty Father ng mga tao, nang hindi sila hinahanap dahil sa kanyang power ni Almighty Father. Kasi, binubuhusan ni Almighty Father yung kanyang Holy Spirit sa atin. Even the babies, nakakaalam na sila. May nakita akong isang bata na sa reels na tumutunog na music, Christian music, praise and worship song. Tapos yung sa TV, tapos yung bata, medyo malayo sa TV, pero baby pa siya siguro mga 1 month, 2 months lang yata yung baby na yun. Pero yung baby na yun, nakataas yung kamay, para nagwe-praise and worship na siya kay Almighty Father. Ang naririnig niyang music, yung pagpe-praise ni Almighty Father pagpe-praise kay Almighty Father ng mga worship leader sa TV. Tapos siya, malapit lang siya sa TV nakalagay yung baby, mga 2 months siguro or 3 months. Tapos nakataas yung kamay niya. Kaya si Almighty Father, kahit anong age, nire-reveal niya yung sarili niya. Tayo, nireveal sa atin ni Almighty Father yung sarili niya, nalimutan natin ng bata tayo. Kaya nga sinasabi ni Almighty Father, return to me, alalahanin ninyo ako. Sa ngayon hindi natin naalala, pero alam ni Almighty Father yon. And pag nakabalik tayo sa tatay natin, maaalala natin lahat. Verse 2 of Isaiah chapter 65, I have stretched out my hands all day long to a rebellious people who walk in a way that is not good according to their own thoughts. Lagi kong tinutulungan ang mga tao na rebellious, na hindi gumagawa ng tama, nagsusunod lang ang kanilang mga kagustuhan. A people who provoke me to anger continually to my face. Harap-harapan natin binabastos yung tatay natin. Kaya humingi tayo ng tawad kay Almighty Father, who sacrifice in gardens and burn incense on altars of brick, who sit among the graves and spend the night in the tombs, who eat swine's flesh, and the broth of abominable things is in their vessels. Nagbibigay sila ng sacrifice sa garden, nagbe-burn ng incense on altars of brick. Nakaupo sa graves.
Nagpupunta ba kayo sa graves, sa mga libingan, and spend the night in tombs? Bakit kayo natutulog sa mga tombs or sa graves, sa mga kasama ng mga buto ng tao na namatay na? Bakit kayo natutulog doon? Who eat swine's flesh? Kasi nung time na to, pinagbabawal ang pag-eat ng flesh ng pork. Pero hindi na rin to pinagbabawal sa New Testament dahil nakalagay doon anything, you can eat anything na, no? Dahil lahat ay pinagpapasalamat natin kay Almighty Father, kaya wala nang ipinagbabawal. Dahil itong ang totoo kasi yung swine's flesh, pag hindi maganda yung pagkakaluto, may parasite yon. Kaya pinagbabawal ng Almighty Father. Gusto na kasi yung Almighty Father maging healthy ang mga tao, but since makulit ang mga tao, okay, pwede na kayong kumain lahat. Seafoods, even yung mga bottom feeders. Alam niyo yung bottom feeders, mga crabs, shrimps, clams, pwede na kayong kumain nun. Kasi, bakit? Kahit pork, pwede na kayong kumain. Bakit? Hindi yun na makakapagpadumi sa atin, kundi nakakapagpadumi sa atin ay ang kasalanan, na kaya tayo namamatay ay dahil sa kasalanan. Nung time na to, gusto ni Almighty Father i-preserve ang mga tao para humaba ng konti ang buhay, para dumami pa ang mga tao. Okay? Gusto ni Almighty Father dumami ang tao sa mundo. Pero ang gusto naman ng mga tao ay i-control ang population. So pag kinokontrol ang population, hindi gusto ni Almighty Father yun. Against kay Almighty Father ang mga taong gustong i-control ang population. Dahil ang buhay natin nakasalalay kay Almighty Father, hindi isa kung hindi, kailangan gitong population dahil maghihirap ang mundo. Bakit mo masasabing maghihirap ang mundo? Ikaw ba ang gumawa ng mundo? Ano ang contribution mo? Wala, di ba? Walang faith kay Almighty Father. So ngayon, pwede nang kumain ng swine's flesh, no? And the broth of abominable things is in their vessels. So ano ba yung mga abominable things? Yung mga sabaw-sabaw ng mga abominable things, mga tulya, bawal dati yon. Ngayon, pwede nang kainin. Kasi nakalagay yon sa Book of Acts. Alam niyo naman siguro, di ba, sa Book of Acts, kung saan makikita ron na i-present kay Peter. Peter, eat it. Sabi ni Peter, ayoko pong kainin dahil bawal po yan, hindi po maganda sa katawan. So 3 times na ipinakita kay Peter yon. Pero sabi ni Almighty Father, malinis yan basta pag blines ni Almighty Father, malinis yan. So yun ay nagsisimbolize naman na mga Gentiles pwede nang masave. Ha? So sinisimbolize yung mga Gentiles, yung mga food, pwede nang tanggapin. Yung mga tao na hindi pure Jew, pwede nang tanggapin. Masasave na rin. Wala nang bawal na kainin, wala nang bawal tanggapin. Lahat tanggap ni Almighty Father kasi yung flesh naman natin, lahat nagde-deteriorate, nagde-disintegrate, natutunaw ba? Nagtutubig, ganon. At bumabalik naman yung soul natin kay Almighty Father. Kaya kahit anong kainin, pwede na. Ha? Walang pinagbabawal. Depende na lang sa mga doktor ninyo kung anong pinagbabawal ng kainin. Nakakataas ba ng oxalate na sa katawan ninyo, mga ganon, ng sugar, no? Sa verse 5, who say, keep to yourself, do not come near me, for I am holier than you. These are smoke in my nostrils, a fire that burns all day. Galit si Almighty Father.
Ulitin natin yung kinagagalit ng Almighty Father, ha? I have stretched out my hand all day long to a rebellious people who walk in a way that is not good according to their own thoughts. Kasi yung thoughts natin sa sarili natin, masama ang isip natin, no? Kaya dapat pati ang isip natin, si Almighty Father lagi ang may isip natin. Verse 3, if people who provoke me to anger continually to my face, parang, ano ba tawag ng provoke sa Tagalog? Inuudyukan na magalit or pinipilit na magalit. Hindi. Iniirita, no? Natin na magalit si Almighty Father. Nagiging cause ng galit ni Almighty Father. Iniinsulto natin si Almighty Father. Kaya nagagalit siya. Who sacrifice in gardens and burn incense in altars of bricks. Pag sinabing burn incense on altars of bricks, worshipping idols to. Who sit among the graves, paganism. Diba? Pag November 1 or November 2, nagpupunta kayo sa mga graves or sa mga tomb and spend the night in the tombs. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Masama pa rin yun. Hindi pa rin pwede yun dahil kinakausap niyo yung patay. Ha? Pero itong who eat swine's flesh, this is symbolic. Symbolic na to ngayon. Pagkain ng pork meat. Dahil nga, kaya nga bawal ang pork meat dahil madumi. No? Gusto ni Almighty Father ma-preserve ang life ng mga tao. And the broth of abominable things is in their vessels. Ano ba yung abominable things? Yung mga taba. Broth yun. Pwede nang kainin yon. Yung sabaw. Kasi dati hindi pwedeng kainin yung fat ng mga animals. Ngayon kinakain na natin. Kasi matatakot tayo. At hindi na bawal yon, no? Verse 5, who say, keep to yourself, do not come near me, for I am holier than you. Yung mga holier than daw, huwag kang lalapit sa akin, mas holy ako sa iyo, mas malinis ako sa iyo. Ayaw ni Almighty Father ng ganun. These are smoke in my nostrils, a fire that burns all day. Sabi ni Almighty Father, ayoko ng ganun. Naiinis ako, nagagalit ako sa mga taong nagsasabi na sila ay mas holy sa ibang mga tao. Yung mga hypocrites, no? Kaya tayo, hindi natin sasabihin na tayo ay holier than you. Ako, hindi ko sinasabi na, alam mo, mas malinis ako sa hindi. Kasi lahat tayo, madumi. Ha? Wala sa ating, I'm holier than you. Dahil lahat tayo, madumi. Naintindihan nyo? Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Ay, mas holy siya sa akin dahil wala siyang kasalanan. Wala, lahat ng tao makasalanan. Ang holy lang, ang good lang, si Almighty Father. Wala nang iba pa. Ha? Yun ang sabi ni Jesus Christ. Behold, it is written before me, I will not keep silence, but will repay, even repair into their bosom. Sabi ni Almighty Father, hindi siya mananahimik. May kabayaran lahat ng mga ginagawa nating kadumihan. Hindi man ngayon natin nakukuha in the future. Pero ngayon, pag nagkakaroon tayo ng trials and tribulations, nakukuha na natin, nararamdaman natin yung galit ni Almighty Father. Pag nagkakaroon tayo ng pain, Lord, sorry Lord, nagkasala ako sa iyo. It's a repercussion of our own actions. Lahat ng mga na-experience natin ngayon. Kaya tayo nagsasuffer. Dahil sa sarili nating gawa. At nagiging way yun para maging parusa sa atin ni Almighty Father.
But dahil sa naparusahan tayo, all things will work together for good to those who love the Lord. Kahit naparusahan tayo, magiging way naman yon yung trials and tribulations and the punishments that we've received as a way to be penitent and repentant and go back to our Father and ask for forgiveness to make the wrong right. Kaya magpasalamat tayo lahat kay Almighty Father sa kanyang kabutihan sa atin. Ang galing ni Almighty Father. Huwag natin siyang kalilimutan, ano? Lagi nating iisipin yung tatay natin. Dahil yung pagmamahal niya sa atin, sobra-sobra. Yung blessings niya sa atin, nag-uumapaw. Yung lahat ng ibibigay niya sa ating mga reward, malaki ang reward na ibibigay sa atin ni Almighty Father. Hindi mababayaran ng pera. Yung reward na yon. Example na lang, ano, gusto mong humaba ang buhay mo rito sa mundo. Ang makakagawa lang nun ay yung mga mayayaman. Materially speaking, is material earthly possessions. Yung mga may maraming earthly possessions, no? Maraming mga pera. So, ang gagawin nila, bibili sila ng sariling ospital, bibili sila ng sarili ng mga doktor, mga laboratorio, mga gadgets or device, scientific devices. Pero hindi pa rin aabot yung buhay nila 120 years old. Pero si Almighty Father, wala tayong dapat gawin kundi magtiwala sa Kanya. And then, yung contract natin kay Almighty Father, it will be for all eternity. No? Or example, isang example naman, gusto mo na, hindi ka natatanda. O pupunta ka ngayon sa mga dermatologist, sa mga plastic surgeon, magpapagawa ka ng mukha mo, to regain your old self back, your youthful self, pero hindi na mabalik. Magbabayad ka ngayon ng pera, kahit magbayad ka ng pera, hindi na babalik. Lalala ang mukha mo, ang dami pang perang binayad, magkano, kunyari, milyon, di ba? Mayayaman lang makakagawa nun. Nasira pa lalo ang mukha. So, sino na makakapagbigay sa atin ng fountain of youth? Si Almighty Father, dahil hindi tayo tatanda. Okay? At, o isa pa, kung meron kayo may sakit, ang dami. Kung may sakit kayo. Ngayon, dito sa mundo, bili ng gamot. Pero kay Almighty Father, hindi na tayo magkakasakit. O, isang example pa, yung inheritance dito sa mundo, away-away kayong magpapamilya, magkakapatid, magtutuhin, lahat tungkol sa inheritance. Kay Almighty Father, pantay-pantay ang inheritance. O, nag-iisip kayo kung sino mag-aalaga sa inyo, sa pagtanda ninyo, mag-isa na lang kayo, gano'n. Ako din, mag-isa na lang ako, matanda na ako, mag-isa na lang ako. Sino mag-aalaga sa akin? Hindi tayo mag-aalala. Bakit? God will take care of us and it will be forever. Ha? Lahat tayo, Lahat tayo tatanda. Lahat tayo magiging mag-isa. Sino mag-aalaga sa atin? Si Almighty Father. Yung tatay pa natin na mag-aalaga sa atin. He will nurture us. Ano pa? Ano pa ang gusto nyo? Bahay? Bibigyan tayo ng bahay ng tatay natin. Mansion. Made of gold na makintab. Yung contract hindi matatapos. At kasama pa si Jesus mag-rule in heaven. Tapos tatawagin pa tayo ni Jesus na friends. Tapos yung tatay natin, si Almighty Father. Tapos yung position natin, higher than the angels. Kasi si Jesus Christ, He gave His life for the people and not for the angels. Kaya mas mataas ang position ng mga souls in heaven that were saved, no? Poprotektahan tayo ni Almighty Father. Makikita natin siya face to face. Matatawag tayong family.
meron tayong future pa rin at meron pa rin hope. Ang daming bibigay sa atin ni Almighty Father. So, saan pang gusto ninyo? Ano pang sabihin ninyo anong gusto ninyo? Gusto niyo ng kotse? Wala ng kotse, hindi na kailangan ng kotse. Ha? Hindi na kailangan ng kotse sa place ni Almighty Father. So for now, ano lang ang gagawin natin? To trust our Father and to do His will. You read the Bible, you pray. Yun ang nire-require sa atin ni Almighty Father. To trust Jesus. Not to worship abominable things. Instead, focus our eyes on our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. Yun ang nire-require sa atin. Saving treasures in heaven. Dahil makakapag-save tayo ng treasures in heaven through our faith and not by works, no? Dahil, uulitin ko, may faith tayo, kaya tayo makakagawa ng mga bagay. It's the result of our faith. By helping people, resulta yun ng faith natin kay Almighty Father that He will provide all things for us. And sharing to the world the goodness of our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. So, next time natin ulit basahin, no? Hindi pa rin natapos itong Isaiah chapter 65. Next time natin tapusin. Kaya lagi natin isipin na hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Our Father is always with us. He's always guiding us. Our Jesus, our friend, our Savior, our Redeemer. He made the path already for us to tread onto. Because of His love for us and the love of the Father for us. Thank you, and God loves us all so much.